The Punisher at Dirty Harry, ilan lang yan sa mga naging bansag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang mararahas na polisiya. Balikan natin ang kanyang madugong pamumuno sa Special Agenda Report ng aming Foreign Affairs Editor, Jamela Alindogan. Dekada siyang namuno sa Davao City. Isang mayor na may matigas na kamay sa krimen. Dahil sa kanyang brutal na estilo, tinawag siyang Dirty Harry. At nang maging presidente, bitbit pa rin niya ang pareho niyang kamay at ang pareho niyang bakal na paninindigan. Para sa marami, isang malaking pagbabago ang pag-upo ni Duterte. Diretso magsalita, walang inuurungan at akala ng iba siya na ang sagot sa problema ng bayan. Pero naging isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang kanyang administrasyon. Mahigit 30,000 ang napatay sa ilalim ng kanyang giyera kontra droga. Nangibabaw ang takot, naglipa na ang mga vigilante at sunod-sunod ang patayan. Pero itinanggi ng gobyerno na may kinalaman sila sa karamihan sa mga patayang ito. Para sa ilan, isang diktador si Duterte. Pinaaresto ang mga kalaban sa politika, binanatan ang media, nilabanan ang mga human rights group. Idineklarang martial law sa Mindanao, naglunsad ng opensiba ang militar at maraming komunidad ang nawasak. Sinampahan siya ng kaso sa International Criminal Court dahil sa umano'y crimes against humanity. Pero nung una, tinawanan lamang niya ito. At kahit wala na sa pwesto, hindi siya nanahimik. Sa halip na lumayo sa politika, tumakbo ulit bilang mayor ng Davao City. Ipinagtanggol ang anak, nakipagsagutan sa Administrasyong Marcos at sinabing pinagtaksilan siya ng kanyang mga kaalyado mismo. At dumating ang araw ng pag-aresto, pero hindi siya sumuko ng basta-basta. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Para sa kanyang mga taga-suporta, tinupad niya ang kanyang mga pangako. Para sa kanyang mga kritiko, iniwan niya ang Pilipinas na duguan at puno ng pang-aabuso. Isa siyang pangulo, populista at tinatawag na strongman. At ngayon, ang kauna-unahang Pilipino at Asian leader na lilitisin sa International Criminal Court. Para sa mga biktima ng kanyang giyera kontra droga, matagal nang hinintay ang araw na ito. Sa wakas, sabi nila, masaya, no? Masaya kami. Hindi lang ako, kundi yung mga 10 ng pamilya kasama ko ngayon. pero para sa kanyang milyon-milyong tagahanga, wala nang mas mahalaga pa. Para sa kanila daw, bayani pa rin siya. Inaresto sa Ninoy Aquino International Airport ng isang Marcos. Napakabigat umano ng kasaysayan. Para sa Agenda, Jamela Alindogan, Bilyonaryo News Channel.